our names most likely bear what our future is. Ang ganda, di ba? Kaya dapat alam mo yung pangalan mo. Tsaka yung gusto mo maging pangalan or yung nickname mo, dapat alam mo. So here with us, I will let him introduce himself. Tapos, sana alam din niya yung meaning ng name niya. Kuya. Hi everyone, my name is Reynold von Gabiana. Reynold comes from German, which means ruler's advisor. Matalino si Kuya. So, Kuya, what happened to you na nagkaroon ka ng pakikipag-ugnayan sa Sanlo team? Ano yung parang naging change sa life mo? I barely know Sanlo before. Mm-hmm. Nakikita ko lang siya sa mga post ng friends ko sa Facebook about basketball, ganyan. And then, a worker here invited me na sumali ng PIC. Sabi sa Sanlo daw, sa Sampaloc. And I was so curious that that became the reason why I joined here. And dami naging changes, dami naging tulong ng PIC. And also the people in Sanlo na nabigay sa akin. Not only that, is mas nakita ko rin yung sarili ko habang nasa Sanlo ko. So ito, can you walk us through kung ano ba yung PIC? PIC is Professional Integration Center. At nagbibigay sila ng 6 months professional training program for the out-of-school youth. And after that, a youth na nakatapos ng 6 months training is ready na makapaghanap ng trabaho. So job ready na sila. Yeah. So with that, diba sabi ko kanina, your name somehow related, is related sa future mo. Tingin mo ba you're living your name? I mean, you're living up to your name? Yes. Are you proud of it? Yeah, I'm very proud of it. Maraming nga nagsasabi even sa school before that I have this, hindi naman sa pagmamayabang, but I have this leadership aura na nakikita nila. And I'm very proud of it na nadadala ko siya hindi lang sa PIC, hindi lang sa Sanlo, kundi sa ngayon sa intern, sa work. So, here sa PIC na to, di ba, you're catering yung mga out-of-school youth. Are there any parang problems ba or hindrances when it comes to handling them? Or sila din ba at the same time ay nakapag-share ba sa'yo na, Kuya, parang nahirapan ako, ganyan? Actually, yes. Mahirap basahin yung mga co-youth ko and even the coaches. Mahirap. But what's more important is kung paano ka intindihin nung kinakausap mo or nung kumakausap sa'yo, no? Kasi kung may paki yung tao sa'yo, it doesn't matter kung magulo yung words mo. Mas may intindihan ka niya. Kahit sabihin mo na sa tingin mo hindi ka na kaintindi-intindi, okay lang sa kanya yun. Walang problema sa kanya yun. No? Actually, I like it when you said na, yung word na kami, sinasama mo yung sarili mo sa tinuturuan mo. Parang I can sense na you're learning from them. So, ano yung tutunan mo naman? Diba, syempre, ikaw nagtuturo. So, sa pag-help mo sa mga kabataan, ano naman yung natulong sa'yo ng mga kabataan yan? Well, isa sa mga natutunan ko is siguro maging proud ka sa sarili mo. Natutunan ko sa kanila na live in the moment, i-appreciate mo yung sarili mo, pakinggan mo yung sarili mo, no? At mas makikita mo kung ano yung tunay mong value, no? It doesn't matter where you come from, what matters is where you're going. Ganda naman. So, sinasabi mo nga, diba, live in the moment. Yeah, live in the moment. And sabi mo rin na dapat you're going to enjoy the moment habang nakikita mo yung papatunguhan mo. Since you are here sa panahon ng Quaresma, ano na yung journey mo sa few days na kasi simula pa lang natin? After nung Ash Wednesday, sobrang fruitful na. Mas nagbigay ako ng time kay God sa pag-pray, no? And mas nag-focus ako sa spiritual being ko. Journey mo ngayon, di ba, parang I can sense na nagiging humbling moment siya sa'yo, tapos natuturuan ka ng mga kabataan na tutulungan mo, at the same time, na-enjoy mo siya na tumutulong. Paano mo siya itatawid hanggang sa pinakadulo na mag-serve ka pa rin? Ano yung nakita mong pwede mong ibigay pa? Or tingin mong ibibless ka pa ni God? Siguro passion lang and prayers, no? Kasi kung wala si God, wala akong reason para mag-continue sa path na to. Wala akong reason para makipag-connect sa tao. No, and also effort. And lastly, very important, love. No, kahit tumulong ako, tas wala akong pagmamahal sa tao, sa kapwa, ano yung pagtulong ko? Parang mabigat pa sa loob ko yan. So I will, siguro dadagdagan ko pa yung mga ganung bagay.
sa buhay ko. So, I'm sensing na fulfilled ka din. Mm. So, sa mga previous questions ko, kasama iba ko na interview, sabi ko, what's their message to their previous self? Ngayon naman, what is your message to your future self? For example, ito siya nakatayong ganyan. Anong message mo sa kanya? Sa future self mo? Or ano bang hopes mo sa kanya? So you wanna ask my future self, marami na bang learnings? Marami na bang knowledge? Talagang into parang proactive ka. Diba? But I wouldn't say that I'm a philomath. I just love learning. Oh, it's okay. Kasi syempre naman yung learnings mo naman, hindi lang naman siya parang, natutuwa ko eh. Diba? There's some sense of fulfillment. Diba? And, ano yung sabi mo kanina, yung pinaka-last word mo sa kanya, kay future self mo? Marami na bang learnings? Marami na bang learnings? Kung gusto nyong dumami pa yung learnings ninyo at makapagpahinga at huminga, diba? I'm inviting everyone na sumama sa amin sa retreat sa Ateneo this Easter. Open ito para sa lahat ng 18 to 30 years old this coming April 17 to 20. So, thank you po. Thank you po, Kuya. Thank you so much.